dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. At kapag pinili nating lumakad, kahit mabagal at may alinlangan, matatagpuan natin din siya sa tagpuan ng liwanag at dilim. Naroon ang Diyos. At ang ating punong tagapagdiwang ay walang iba kundi ang ating minamahal na pari, Reverend Father J. Francis Roa Flandes, SVD. Magsitayo po ang lahat at samahan natin ang koro sa pambungad na awit. Sa ating banal na panalangin, ang ating isama ang intensyon para sa fast recovery, Chanchon Yi, Mark Joshua. At para sa intensyon ni na Lilian Villahermosa, Vanji Papilota, Floribic Ibanez, Ibonchen Family, Losi Guan, Alma Dator. Intention of Maria Bilan, Gay Frichi, Teresita Sionco. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Epipanya o pagpapakita ng Panginoon. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinakatawanan ng mga pantas o tatlong mago. Turuan nawa tayo ng pagdiriwang na ito na tanggapin ang lahat ng tao bilang mga kapatid natin sa iisang Ama. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayang talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong may taguyod hanggang makaharap sa iyong dakilang sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Ayon kay Propeta Isaías, tataglayin ng Jerusalem ang liwanag ng Diyos at titipunin ang kanyang bayan mula sa lahat ng dako. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magdiwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka na ng kanininga ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamagitan ng kaniyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, iyong mga bansa, 10 na mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawin ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman iyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay ng mga ginto at kamanyang. Ihayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyong tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay ng matuwid sa kaniyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kaniyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo ay naroon sa Espanya. Maghahandog ng kaloob, ihain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansa'y magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganito mga tao siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ikalawang pagbasa. Ipinahahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ang lihim na panukala ng Diyos na maliligtas hindi lamang ang mga Hudyo, kundi maging ang mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos
ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos sapagkat siya'y dakila. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa puon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Huda, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilina ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamangyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po ang lahat para sa homilya. So ngayon pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ang Panginoon. So ang Diyos ay nagpakita sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Na ang Diyos mapagmahal, mapagpatawad. At dito nga hinanap ng tatlong mago dahil may nakita sila sa silangan, kakaibang bituin, kakaibang tala. At ito ay propesya na darating na ngayong Mesiyas. At makita natin yung desire. Gusto nilang makita yung batang Jesus. Okay? So sana ganun, kung gusto nating makilala ang Panginoon, dapat mag-effort din tayo. Diba tulad ng Magi, galing sila sa Far East, sa silangan, at talagang nag-effort pa, naglakad, may daladalang yung kamelyo, oras, panahon, di ba? At gabi naglalakbay para lang makita yung tunay na liwanag. Nag-effort sila na makita yung Mesiyas. So ganun din, hindi natin makita yung tunay na liwanag, si Kristo, pag hindi din tayo mag-effort. That's why tuwing linggo, nag-effort tayo pumunta ng Saikong para mapalalim yung ating pananampalataya. Dahil ang itong tatlong mago, sila'y ginagabayan sa pamamagitan ng tala. Di ba? So yung ating mga formation, pagbabasa ng Biblia, yung kaibigan natin na nag-akay sa atin, para po sila ng tala. Okay? Parang star, sila ay ginagabayan tayo, nagbibigay liwanag para makilala natin ang Panginoon. Okay? So pagbabasa ng Biblia para maliwanagan ang buhay natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So yung tatlong mago, nag-effort din sila, okay? Para makita at hindi nasayang yung kanilang paghihirap, pagsisikap dahil sa guidance ng star, nakilala nila ang Panginoon. Hindi masasayang yung ating effort pumunta dito sa Saikong dahil lalong makilala natin ang Panginoon. Amen? Okay? So, yung tatlong mago. At pagdating na nga nila doon sa Jerusalem, siyempre, courtesy call, ito ay teritoryo ni Haring Herodes. Pumunta sila kay Herodes at sabi dito, nabalitaan namin na ipanganak ang Mesiyas. Okay? Siyempre, natakot si Herodes. Sabi ni Herodes, baka papalitan ako. So sabi ni Herodes, mga pangyaw, ha? Kung makita niyo yung bata, mga pangyaw, ha? Sabihin mo sa akin, ako may pupunta at sabahin ko siya. Pero alam naman natin, ang intensyon ni Herodes ay hindi sambahin, kundi papatayin. Diba? December 28, anong sineselebrate natin? Holy Innocents. Dahil hindi nga bumalik tatlong mago, galit na galit si Herodes, pinapatay yung bata, 3 years old below. Minamasakir sa sobrang galit. Hindi kayo bumalik mga pangyaw. So in-order niya sa kanyang mga sundalo, lahat ng mga bata, 3 years old. Okay? So kawawa naman yung mga bata. Okay? So ito nga, pumunta at doon yung nakita na ng mga pantas. Okay? Muling pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Okay? Gayon na yung talagang joy. Imagine for how many weeks, months sa kanilang pagtatravel ngayon, nakikita na ang bata. Pagod na pagod. Baka disappointed din sila, si Gaspar, Melchor, Baltasar. Ha? Ito yung hari? Bakit nandito sa sabsaban? Totoo kaya to? Baka sila mismo nagdidebate Okay? Ang hirap-hirap nating pumunta rito. Tapos ito kayo, baka hindi naman to, baka nabudol-budol tayo. Kasi nandun sa sabsaban, sinong akalain yung hari? Pero talagang dahil ito ngayong tala, ang nagabay, nagliwanagan, yung kanilang isip, ang confirmation na tinanggap ng mga tatlong mago na si Jesus, ang Mesiyas, kasi sabi dito sa ating gayon na lamang ang galak,
Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. So yung pagpatira pa sa pagsamba, ito yung pagpapakita na tinanggap, ina-acknowledge nila na ito ay ang tunay na Mesiyas. Kasi nagpatira pa, ibig sabihin, we know worship na. Ito ang tunay na hari. At may dala sila ng regalo. No? Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya. Ano yung dala nila? Ginto, kamangyang at mira. So yung dala nila, ito rin ay pagpapakita kung ano yung bata, yung identity, no, ng bata. Okay? Sa yung ginto, ibig sabihin, ipag bumisita ka ng hari, dapat ang dala mo ginto. Okay? So ibig sabihin, hari pala yung bata. So yung gold represent king. At ano naman yung kamanyan? Saan yung ginagamit? Ha? Sa pari, di ba? Yung si Sakaraya, yung insinso. So din siya ay pari, high priest. Saan ginagamit yung mira? Mira, di ba yung, tama, sa patay ginagamit siya. Pero ito, dahil namatay siya, dahil siya ay propeta. So yung identity pala ng bata, hari, king, priest, at prophet. Okay? So yung nagsimbolo nitong offering nila. So even yung kanyang dala, yung mga dala nila, ay nagpapakita rin kung sino, ano yung identity ng bata. Diba? Ipipanya, pagpapakita. So nakilala nila na ito ang tunay na hari. That's why tayo rin bilang binyagan, diba? Sabi doon, now share the role of Christ, priest, prophet, and king. Tayo rin kung ating isabuhay, yung ating pagkahari, pagkapari, pagkapropeta, tayo rin ay magbibigay liwanag, no, sa ating kapwa sa sanlibutan. Diba? Yung Epipanya Festival of Lights. Sino yung light? Si Kristo. At sa binyag, nakishare tayo sa kanyang pagkahari, pari at propeta, tayo rin ay magbibigay liwanag. Sana hindi tayo dahilan sa kadiliman ng ating kapwa. Sana hindi kadahilan na ma-brown out ang buhay ng kaibigan mo ng kapwa. Sana ikaw ang dahilan para may liwanag ang ating kapwa. Okay? Marami tayong kababayan na sa kadiliman na sana maging liwanag ka. Maging star ka. Akayin mo, ilapit mo sa Panginoon. Sister, ipagdasal kita, sister. No? At ipagdasal natin. Uy, salamat ha sa pagdadasal mo. Naging liwanag ka. Sister, makikinig ako ano yung problema mo. Umiiyak na. Kasi walang nakikinig. Tumtawag sa Pilipinas, hindi sinasagot. Okay? So, sana maging liwanag tayo sa kapwa. Pag gumawa tayo ng kabutihan, naging liwanag ka. Kung tapat tayo sa trabaho, sa pamilya, naging liwanag tayo. Okay? So, ang tayo pala bilang binyagan ay tinawag na maging liwanag. No wonder, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad, you are the light of the world. Tayo ang liwanag. Tayo ba'y nagbibigay liwanag? Parang kunta baka brown out. Dapat ang Kristiyano ay nagbibigay liwanag, no, sa kabutihan, sa buhay ng ating pananampalataya, nagbibigay liwanag ka. Maraming mga kababayan, I'm sure, maski yung mga local people, na i-inspired sa inyo. No? Maski yung buhay natin ganito, pero yung katapatan, kabaitan natin, no? Na pagsakay doon sa train, yung popo, ano popo, dito ka popo, ganyan. Nagbibigay liwanag ka. Tinutulungan mo yung kapwa mo na may daladalang stripe bag, nahirapan, o tinulungan mo, nagbigay ka ng liwanag. Okay? So, tayo ay, ang Kristiyano ay nagbibigay pag-asa, nagbibigay liwanag sa ating kapwa. Pag alam mo, yung kaibigan mo, may ginawang mali, nagbibigay, my friend,
Wag yan, friend, may asawa yan. Nagbibigay liwanag ka. Oh, maski wag kang pakialam dito, buhay ko to. Oh. Pero kung nagalit man, pero nagbibigay liwanag ka. After that, sabi ni friend, tama ka talaga, friend. Iniwanan lang ako, friend. Tama ka. Sana nakinig ako sa'yo. Ganun, oh. Naging liwanag ka. Okay? So, yun ang mission din natin. That's why yung nakita ng tatlong mago, yung bata, may conversion. Nabago din sila. Di ba? Bumalik ba itong tatlong mago doon kay Herodes? O, nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Dahil ang kanilang loyalty, hindi na kay Herodes. Ang kanilang loyalty, doon na sa Panginoon. Okay? Yun ang tunay na conversion na bago. That's why umuwi sila, naging bearer of light. Umuwi sila, sila rin ay naging messengers of hope. Di ba yung kapanganakan ng Panginoon, ang unang nakawitness, yung mga shepherds, pastol. Ngayon din, sila itong mga mago, sila rin pag-uwi nila, pinoproclaim nila, sinishare nila na tunay. No? Ito ang tunay na hari. They become the bearers of hope, messengers of light. Okay? Sana every time, pagkatapos ng gawain, maging messengers of light din tayo. Magbigay tayo ng pag-asa sa kapwa. Dahil ang salita ng Diyos, ito ang pag-asa natin. Di ba? Napakinggan yung preaching kanina. Oh, parang walang sumagot. Ito'y nagbibigay pag-asa, liwanag. Sana ang liwanag, hindi lamang dito. Dapat ang liwanag, ibahagi natin. Okay? Sa pag-uwi natin, i-share natin si Kristo. Ito yung pagbibigay liwanag, no? Akayin. Oh, hindi, ito yun. Sa Sunday, gusto ka, sumama ka sa akin. Okay? Dapat mag-akay. Ilapit natin sila sa tunay na liwanag. Tularan natin ang tatlong mago na sila rin, they become also the bearer of light. Kasi ang kaligtasan, hindi lamang para sa mga Israelita. Hindi lamang para sa atin. Para sa lahat. That's why ito nga, ang liwanag, mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Na ang liwanag, hindi lamang para sa atin. Tayo ay maging instrumento ng liwanag sa kapwa. Tulad ng mga tatlong mago. No? Imagine that may conversion. No? May pagbabago sa kanila. Ang loyalty nila kay Lord na. Hindi na kay Herodes. Sana ang loyalty din natin kay Lord. Okay? Yung mga tao, instrument ni Lord yan. Pero number one, dapat loyal tayo kay Lord. Pag Lord, doon tayo kay Lord, hindi tayo mawawala sa ating paglalakbay. Tulad ng tatlong mago. O imagine, di ba? I'm sure yung biyahe nila hindi madali. Pero dahil ang kanilang intensyon ay makilala ang Panginoon, ang katotohanan, ginagamit nila ang kanilang wisdom na hanapin ang katotohanan. Okay? Hindi ginagamit kung ano-anong pamamaraan, no, na masaktan ang kapwa. Ginagamit ang kanilang wisdom to find the truth, to find Jesus, our light. Sana gamitin yung buhay natin, yung lakas natin, para din sa Panginoon, para magbigay ng liwanag. Amen. Magsitayo, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, upang maging masigasig kami sa mga gawain para sa laging ikalwalhati ng ngalan mo at sa kapangyarihan ng buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, pagkalooban mo si Papa Leon, ang mga obispo, pari, diakono at lahat ng mga laiko ng pusong laging handang makinig sa mga pamayan ng kanilang pinaglilingkuran at sa mga taong kanilang nakadadaupang palad, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili ang kapakanang pangkalahatan, maghari nawa ang katotohanan sa kanilang puso at isipan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding paghihirap, bigyan mo sila ng pusong bukas at nakararamdam ng pagkilos ng iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakakasalamuhan nila tungo sa pagbibigay ng tulong na kinakailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ecumenical, huwag sanang maging hadlang ang mga pagkakamali ng nakaraan sa pagkakamit ng higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba kay Kristo ang ating Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa yumao naming mga mahal sa buhay, kupkupin mo sila sa iyong walang hanggang pag-ibig. At tanggapin sila sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng El Shaddai, DWXI Prayer Partner Fellowship International, naway mapagtagumpayan ng bawat isa ang lahat ng pagsubok at problema na dinaranas sa pamilya, pananalapi, kalusugan at espiritual. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, itulot mong lalong mabatid ng aming mga puso ang iyong Espiritong banal upang araw-araw kaming makalahok sa pagtatatag ng iyong paghahari sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. O Diyos, ang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito
Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalooban ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang sa Yesu Kristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya, ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na iba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, nabubuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito
at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Papa at ni Stephen naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bago natin dasalin ang Ama namin, hingin natin sa Panginoon ang grasya, naway tayo'y maging liwanag sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, kababayan, sa ating komunidad. Naway ang ating buhay ay maging instrumento rin sa liwanag. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Everyone. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig natin ito, paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa ialay mo. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig natin ito, paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa ialay mo. Paglilingkod at pagmamahal, sa kapwa ialay mo. Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nakawag na sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. An Dios Dei Quitolis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito sa Heso Kristo ang ating liwanag, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nakita namit na tanaw ang tala niya sa silangan, kaya't kami naglakbay upang kami mahandugan ng alay ang poong mahal.
Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. The Jubilee Prayer, Pilgrims of Hope. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity, enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and whole cosmos in the sure expectation of new heaven and a new earth. When, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May the same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. At bago po ang pagbabasbas ay ating pong pasalamatan at palakpakan ang dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng grasyang natanggap natin ngayon sa banal na misa. At tinatawagan po namin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan ng January at anibersaryo ng kasal. Lumapit lamang po kayo dito sa harapan upang panalangin kayo at basbasin ni Father. Okay. Birthday and wedding anniversary ng January. And happy anniversary. Panginoon, salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa banal na Eucharistia na nagbibigay sa amin ng buhay at lakas upang patuloy kami sa aming paglalakbay bilang simbahan tungo sa iyong kaharian. Panginoon, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa buwang ito. Naway bigyan mo sila ng mabuting kalusugan upang patuloy sila sa kanilang pagmimisyon para sa kanilang pamilya, para sa bayan at sa iyong simbahan. Bigyan mo sila ng talino at lakas na tumindig sa iyong kaharian at sa katotohanan. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya upang malampasan nila ang kanilang mga pagsubok at suliranin sa buhay. Pagpalain mo ang kanilang trabaho, naway may masaganang bunga ang kanilang paghihirap upang makatulong sa pag-aho ng kanilang pamilya. Palakasin mo rin ang kanilang pananampalataya upang patuloy sila sa pagsunod sa iyong kalooban. Gabayan at gamitin mo sila, Panginoon, para sa iyong kaharian at gabayan mo sila sa kanilang pamumuhay upang tahakin nila ang landas tungo sa iyong kaharian. Hinhiling namin ito sa pamagitan ng iyong anak, ang aming tunay na liwanag at sa banal na Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy wedding Birthday mga anniversary. kapatid. Happy anniversary din sa mga mag-anniversary. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan, naway magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoong Jesucristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman ay siya nawang magpagindapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sa hantungan ng iyong paglalakbay, ay inyo nawang matagpuan ang pinaghanap ng mga pantas na talang nangunguna sa daan hanggang matagpuang maligaya si Kristo na liwanag buhat sa liwanag magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayo taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Umayo't ihayak, purihin siya, at ating imunyak, awitan siya. Magliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at alay, siya'y parangalan. Ating pagdiwang, pag-ibig ng Diyos sa tanan, hallelujah. Umayo't ihayak, purihin siya, at ating ihunyak, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at alay, siya'y parangalan. Ating pagdiwang, pag-ibig ng Diyos sa tanan, hallelujah. At isigaw sa lahat, galingan kay wakas, kayong tukoy sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay sapat. Maya't singayat buong bayan, magsasasigaw sa libutan, ang ngalan niya'y angkin singning ng bituin, liwanag ng Diyos umaatin, langit at lupa siya'y papurihan, araw at alay siya'y parangalan. Ating pagdiwang, pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang, pag-ibig ng Diyos sa tanan, hallelujah, yes! Praise the Lord! Hallelujah!